Good morning guys, time check, 6:30 ng umaga. Nakalabas na ako guys ng bahay. Maaga akong lumabas today dahil ako'y magboboto muna bago pumunta sa trabaho. At sinadya kong matapos magboto ng maaga para matapos na yung responsibilidad ko sa bansang Pilipinas. I slept well, alhamdulillah. Woke up at around 6 at dahil naligo ako kagabi, nasabunan at nasyampuhan at na-conditioner ko na yung aking buhok. Ngayong araw, half na lang yung naliguan natin. So, okay, naputol. Kasi meron nakakita sa akin, nagpasakay hanggang kanto guys. Pero andito na tayo ngayon sa location natin kung saan tayo magboboto. So, nakalipat na ako ng location dito sa may eskwelahan ni Calvi soon. And medyo wala pa naman masyadong tao, so pwede pa tayo dito. At yung napagtanungan ko ng precinct number, sakto viewer natin sa mga vlogs natin, kaya sobrang excited, ang aga-aga pang hype na ng energy natin guys. So pupunta lang ako sa aking presinto, boboto. Wala pa masyadong tao ngayon, pero di pa ako nakapag-breakfast para naman hindi tayo maliit. So tara, boto muna tayo guys, let's go. 0224. Dia bilang dulu. Okay, so hindi ko alam paano sa inyo magboto-boto guys, pero dito sa amin, meron na mga nakadestino, meron na tayong mga location talaga. So dahil meron na tayong online checking, lumabas sa pangalan ko etong eskwelahan nga malapit sa bahay at yung aking presinto. So ngayon, marami na yung mga bumoboto, pero nauna dun sa room namin, mga senior citizen, PWD, at saka mga buntis. Ayan. Mag-claim na sana ako na buntis ako guys ba. Parang tempted na ako maging buntis ngayong araw. O kaya ang taas ng pila. So dito naman sa kabila, antayan ng mga tao. Medyo marami na rin yung nag-aantay. Pero sabi nila, regular daw is 7 AM. Regular daw ngayon is alas 7 ng umaga. Magsa-start yung pag-vote. So hindi pa kami tinatawag. Yung una pang tinawag is yung mga matatanda. But sabi nga ng iba, hapon na lang pumunta no, kasi hindi daw masyadong busy pag hapon. Sa umaga kasi maraming gustong matapos na magboto para makauwi na. Pero ganun din naman ang reason bakit ako naging maaga. Sabi nga ng ate ko, buntis ka na lang ngayong araw. Pero hindi naman kaya ng aking bitukan sabihin na buntis ako guys, kahit mukha naman akong buntis. So antayin lang natin na mag-start ng mga alas 7 ng umaga, and then yeah, hoping na matapos tayo agad at walang gulong mangyari. Alam niyo naman, tag-election. Sana maging peaceful. Diretso na tayo sa work mamaya. Alright guys, time check 7:20 ng umaga. And umuusad naman yung ating linya na parang nasa second batch tayo. So ang ginagawa is nakapila sa labas ng classroom yung mga susunod na magboboto. While kami nag-aantay sa loob ng classroom. So kung susunod ka na, gumagalaw na lang yung mga upuan. Pero it's not bad kasi gumagalaw naman siya at 7:20 AM. Antayin lang tayin lang natin na maging turn natin yung pagboto. So far so good. Mabuti at maaga ako umalis. Akala ko nga 6:30 is very early pero okay lang naman pala. Kasi hindi ganun katagal yung pag-iintay natin. Pero marami na magboboto na. Feeling ko dapat inuna sila katulad ng mga nanay na nagkasamang bata. Sana nauna din silang magboto para hindi masyadong matagal yung antay. Pero tinatry naman nila na i-cater. Lalo na yung mga PWD, senior at saka mga pregnant. Sana lang wag umulan para mabilis yung pagboto ng lahat. Mas maganda kapag mabilis yung pagboto, yung alam mo na yung bobotohin mo para diretso. Mabilis, hindi ka kailangan tumagal na nakaupo. Then hulog mo na lang yung balota mo. Goods to go. 1,000 years later. Alright guys, tapos na tayong magboto. And as you can see, sobrang daming tao na ngayon kasi late na yata sila pumunta, mga alas 8 na.
So, yung mga 6:30, pumunta ng alas 6 at 6:30, natapos na din kami. Excuse me. So, gutom na yung all. Tamang-tama, natapos tayo. Around 8:30 yata, time check natin, guys. So, sobrang dali lang naman, no? Basta alam mo lang kung sino yung iboboto mo. And then, syempre, bawal mag-take ng pictures and video sa loob ng presinto. Pero ako, ano kasi ako, guys, I'm straight. Straight ang binoto ko. Huwag na natin i-mention kasi maraming nagiging emotional. Maraming nagagalit pagdating sa politika. So, basta ang binoto ko is straight talaga. At maliban sa isa, meron talaga akong isa. Kasi, yung kanyang adhikain ay para sa mga special needs children. So, very important yan mismo. Minsan na mislook. Ang daming mga focus ng ibang tao pero yung special needs hindi nila napofocus. Maraming nanay ngayon merong special needs ng mga anak. Hindi man lang ma-afford mag-therapy kasi ang mahal. So paano? Kawawa naman yung mga magulang tsaka yung mga bata mismo. Sana dumami pa yung mga ganun na klase ng mga senatorial or mga government employee na nakafocus sa mga special needs. May mga special needs ng mga bata. So, alis na tayo, guys. Diretso na tayo magtrabaho ngayon. Pero mag-breakfast muna ako kasi gutom na, guys. Saan ang exit? Ayan, guys. Kita nyo naman, diba? Mataas na yung sikat ng araw, kaya yung iba naiinitan na sila. Pero meron naman talagang, priority list. Ang ganda ng eskwelahan na to. Dito mag-aaral si Calvi, Mababang paaralan. And speaking of paaralan, wala naman tayong problema, guys, na pagdating sa eskwelahan. Excited ako actually na magsimula yung mga anak ko sa public school. OMG. OMG. So, ayan, tapos na tayo. Let's go have breakfast and continue na yung araw natin. So, magko-commute lang tayo ngayon. Hindi ko pinapunta yung driver dahil wala naman ako masyadong wala ako masyadong lakad today. So, isa lang yung pupuntahan ko. Sasakay lang tayo ng tricycle papuntang city. Let's go. KFC, kuya. KFC. Dala sa may highway. Asa na? Highway? Oo. Sa lang ko, sa unahan lang sa KCC. Ada lang sa canvas na lang. So, tapos din ang ating pagboto sa wakas. Pero hindi tayo pwede magpatuloy sa paghahanap buhay kung wala tayong kain. So, dumaan muna ako dito sa KFC Jensen. And we are very lucky, by the way, guys. Kasi kahit itong aming syudad ay hindi naman kalakihan. Kompleto naman yung aming mga kainan dito. Meron kaming Chowking, meron tayong Jollibee. Hindi naman nawawala si Jollibee. Kulang na nga lang, mabuo na yung buong syudad ng Jensen ng Jollibee na tindahan. Then we have KFC, then ano pa ba? Kompleto yung aming kainan dito. Satisfied naman kami, ayan. Satisfied naman kami sa aming syudad. Morning, guys! Ayan, sa wakas at nakaabot din tayo ng syudad. So, perfect na perfect yung ating pagplano ngayong araw. Sabi ko nga, sana by 9 PM ay nasa trabaho na ako at ayan, nakaabot din tayo sa wakas. So, isang oras na tayong nagtatrabaho. But I wanted to talk to you guys about the election. Parang magko-comment tayo about election. So, alam ko marami sa atin dito yung mayroong iba't ibang opinion about sa binoboto nila. Ang akin naman, ako nag-straight voting ako kanina Pero yun nga, minention ko sa inyo na meron akong binoto talaga na isa siya sa reason kung bakit patuloy yung therapy ng aking pamangkin. Alright? So, meron kasing maraming na iba't ibang klase yung project nila, iba't ibang klase yung focus nila. Pero meron kasing namimislok So, isa sa mga namimislok dyan is yung mga opportunities para sa mga bata na merong special needs. Okay? So ngayon, dahil sa generation ngayon, sa mga activities ngayon, sa style of living natin ngayon, mas marami na yung mga bata na nagkakaroon ng ASD, let's say. At actually, nabigla ako, guys, no? Na sobrang, kaya pala mayroong nanay na minsan pinipikit na lang nila yung mata nila, tapos hindi na lang sila
therapy kasi sobrang mahal. Imagine nyo yung therapy hindi bumababa sa 500 pesos pag maswertihan mo ang kada oras. And when we're talking about therapy for ASD, we are not only talking about one type of therapy. Merong occupational therapy, merong speech therapy, merong maraming klaseng therapy. And kay Kuya Jericho alone, yung lalaking anak ni Madam Ten Gibbs, I believe he is doing like 3 klaseng therapy. Other than that, he is enrolled in a ASD, a classroom for ASD, focused for ASD. So, paano yung mga bata, paano yung mga magulang na gustong-gusto nilang ipatherapy yung mga anak nila o mahal nila sa buhay, pero hindi kakayanin ng budget. So, dito lumalabas yung na mag-vote tayo wisely. Ayun. So, finally, natapos na rin yung election. It has been the most awaited day of this month, by the way. At ayan nga, nakapagboto na tayo. And naging productive na yung araw ko. Nagawa ko na, nagampanan ko na yung aking tungkulin sa ating bansa. And I was excited, by the way, na bumoto. Kasi in my lifetime, 2 beses ko lang tong bumoto, guys. Kasi nung nasa abroad ako, hindi na ako nakapagboto talaga. And I know, parang 12 na senators yung pipiliin. Pero 8 lang yung pinili ko. Hindi ako nagpa-pressure sa 12. Then, isang mayor, isang vice mayor, isang party list. So, in the end, it was actually quite fast yung proseso ng aking pagboto. So, dahil hindi ko maalala, nung nagboto tayo way back, papel pa lang yun na hinuhulog sa balota. Ngayon, meron ng meron ng machine reader. Pagka-read ng machine, meron ilalabas na yung resibo, and then yung resibo, yun yung ihuhulog. So, medyo lang siya, guys, kasi huwag na nga lang tayo mag-comment, baka mamaya ma-issue pa tayo, no? But anyway, it was actually organized, I would say. Maayos naman siya. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-watcher ngayong election. I know, mga alas 12 pa lang siguro ng gabi, hindi na kayo natulog, no? Ready na kayo para sa inyong position. But it was organized, and people were actually, nakikinig naman yung mga tao sa instructions. So overall, it was a smooth and smooth process. Kasi pagkatapos ko nagpila kanina sa loob ng classroom, lumabas kami ng classroom nung turn na namin, and then nagpapapasok sila ng tag-5-5. We were given the paper kung saan magboboto, tsaka yung pen. After mo magboto, pipila ka ulit para dun sa machine. Once na pumasok na sa machine yung paper mo, lalabas yung resibo, double check mo kung lahat ng binoto mo nandun, and then you will be inked. Yun lang. So, ganun lang kabilis yung proseso. I believe yung mga lumabas ng mga 10 a.m. ngayon, aabutan talaga sila ng hapon. Pero marami yung pupunta, guys, ng mga hapon-hapon na. Yung mga last hour na ng pagboto. But, ang hinihiling natin sa lahat ng area na Pilipinas, sana maging okay po yung ating election. Ayun. And, speaking of election, ayan, sana ay manalo yung mga deserve manalo. Pagod na po kaming mga Pilipino, ha. Pagod na kami sa kaka-etchos nyo, ha. Ayusin nyo naman yan. Grabe naman talaga. Ako, pinagtataka ko kung bakit ang hirap. Yung parang nawawala ng pag-asa tayo mga Pilipino. Kasi nga, pag mali yung binoto natin, maapektuhan din tayo. Akala mo lang hindi tayo directly affected, pero mararamdaman natin yun. Okay? So, we are always hoping na maging okay para sa bansang Pilipinas. And for us who experienced working abroad, I was abroad for 13 years. And, I don't know, may nakita naman ako mga bansa na mas malala pa, no? Kung sinasabi ninyong hindi kayo masaya sa pag-improve ng bansa natin, may mas ibang bansa pa talaga na mas mahirap pa. I would say that, okay naman, masaya naman ako, and I'm happy and satisfied dito sa buhay namin ng mga anak ko sa Pilipinas. And ngayon nga ay papasok na kami sa 2 taon, ngayong September. Kasi September kami, end of September kami dumating dito last year. So magto 2 years na kami ngayong 2025. But so far so good. I would say at least lahat naman nagiging efficient. Though, another thing that I wanted to mention is yung mga public social offices, social works, social government offices, yung mga tumutulong sa mga dapat tulungan, lalo na sa mga hospital bills, sa mga nanganganak na walang pambayad, mga ganun, guys. At generally, yung mga tumutulong sa mahihirap. Maraming salamat po. Kasi, hindi naman talaga masyadong nakikita, no, yung buhay ng mga civilian.
Mostly yung nakikita lang yung mga nasa taas lang, yung may kapit lang sa posisyon. Pero sana, after this election, it will be a lot better. Ayun. And shout out sa lahat ng mga OFW natin dyan. Alam ko, gusto na umuwi ng Pilipinas, pero hindi pa kaya talaga. And I hope by the time you come back home, we will have a better country for everyone. For the children, for the future, you know, future Filipinos na iaanak pa natin. Iaanak pa talaga. At saka sa mga OFW na may planong bumalik ng Pilipinas for good. Ayun. Yun lang guys, ang ating election session, ating election episode ngayong araw. Nakita nyo naman kung paano yun na nangyari ngayon. And if you are wondering kung, may mga kilala ako na hindi nakaboto nga pala. Kasi hindi nila alam na kailangan palang parang kailangan mo magboto twice, pag hindi ka nakaboto twice in a row or 3 times in a row, hindi ka na valid bumoto. Ako kasi, valid akong bumoto guys kasi meron akong document na kailangan isubmit during my monthly check-up for my hyperthyroidism. So, isa sa requirements is yung aking voter certificate na dapat laging updated. And I updated it sa bago naming address, kaya nga nung pag-search ko sa aking pangalan or last name for this election, lumabas na ako nga ay active voter and kung saan yung aking location sa pagboto at yung presinto na aking pupuntahan. So, sobrang organized because of that. Merong mga tao gustong bumoto pero hindi nga sila valid para bumoto. So, maybe it's time for you guys na i-activate ang inyong mga voter certificate. Ayun. So, tayo magtatrabaho muna guys. Time check natin. It's 11:15 in the morning. Ako po ay nag-organize ng aking mga 18 karat Saudi gold na binibenta dahil meron tayong mga orders na kailangan ayusin. But of course, my day has just started, you guys. I'll see you more on today's episode kasi meron pa tayong advice na kailangang sagutin mamaya. Once again, I'll see you guys. A few moments. Kain na tayo guys. Wala pa yung kapatid ko, hindi ko alam kung nasaan siya at she's late. Ay, dahil pala nagpaalam yung kanyang nani na uuwi muna sa kanila. So, nakahands-on muna si Madam Dengib sa mga anak niya. Siya yung nagluto ng breakfast, nagpakain. Lunchtime na tayo. Ang palaya tsaka itlog yung ulam natin. Maraming salamat sa sponsor. Kapag kumakain ako, naalala ko, ang daming request ni Kuya Kahil. Kasi pabalik na siya ng Thailand. Alam nyo ba anong ni-request na naman sa akin ngayong week is mang inasal. So, ina-advisean din siya ng mga kapatid ko na enjoy the Filipino food before daw siya bumalik. So, nakapila yung mga request ni Kahil, guys. So, mang inasal. Ano pa may sinabi niya? Shakies. Sabi ko, maghahanap na muna ako ng pera. So, ako siya dadalhin kasi hindi pwedeng gastos lang gastos, labas ng labas. So, hindi pwedeng ganun. Mauubusan tayo ng gasolina, guys. Kakain lang po ako ng lunch and then I'll get back to you guys. Excited pala ako ngayon guys kasi meron akong binili. Meron akong binili sa bahay, para sa bahay. Kasi merong nagbenta ng kanyang mga pre-love na items. Hindi daw nila ginagamit masyado. So, eto na ba yun? Ay, eto na nga yun. Ay, ba't ang dami? Okay. So, eto ay ang gamit sa kusina. Kasi, magdadalawang taon na kami sa bahay. Wala kami masyadong gamit. Hindi kasi ako, guys, hindi ako pala bili. Lalo na pag hindi naman gagamitin. And hindi din ako pala invite sa bahay. I mean, don't judge me, no offense sa lahat ng mga nag-i-invite. Hindi lang talaga ako, guys, ganun na, hindi ako mahilig mag-host sa bahay. Pwede sa ibang lugar, pwede sa labas, pero sa bahay mag-host parang, hindi ko gusto kasi medyo masikip sa bahay. Then alam nyo naman, konti lang yung spaces natin. Nag-host naman ako 1 or 2 people, ganun. Pero yung mga malakihan, hindi. Si Madam Ten Gives ang mahilig sa hosting. So, ayan na siya. Marami pala, akala ko konti lang. Princess Jane Niga. 3 orange na eco bag. Okay, sige. So, papakita ko lang sa inyo saan ako nabudol. Pero malaking naman to, malaking savings na. Kasi, I paid 1,000 pesos para sa lahat ng ito. So, first things first. At saka binigyan niya ako ng free item eh.
Ah, okay. Binigay niya sa akin to for free. Oh. So, these are like salad bowl. Kasi kulang pa yung mga bowl ko sa bahay na maliliit. Nakakatawa kasi meron kaming pumuntang bisita. Wala man lang, 4 lang yung ano ko guys, yung tsaa na panglagyan ng kape. Ay, pangkapehan pala. 4 na piraso lang. Kasi nga, yun wala naman talaga ako masyadong gamit. And, though na-enjoy ko naman bumili-bili, lalo na mabuti nga lang walang IKEA dito eh. Kasi kung may IKEA dito, naku, alam nyo na anong mangyayari. Very therapeutic yung pamimili ng gamit sa bahay. Ang problema lang, minsan hindi na siya kasali sa budget or minsan nagiging hoarding na. Yan natin tong isa. Kasi nagustuhan ko dahil sa shades ng green. Yun lang yung reason. And tamang-tama, ako yung naunang nag-mine. So, ito parang 4 na piraso to siya. This one is also parang sabaw. Mangkok para sa sabaw. And meron yan siyang partner na... Ba't ang dami? Ang dami naman ng 1,000 pesos ko na to. Meron siyang partner na plato. Wow, madami-dami din pala to. Okay. So, hindi ko to maiuuwi ngayon kasi wala tayong driver. Pero, sisilipin ko lang. Okay, for the plato episode, eto. Yan natin to. Ang plato namin sa bahay, parang 7 lang yata, guys. So, pag kumakain sa bahay, yung mga kapatid ko, nahihirapan talaga ako sa utensils. Aha! This is nice. So, medyo, ay, wala naman. Medyo may ano lang siya, may scratch. Pero, it's actually pretty. Ayan. Green din. Pwedeng lagyan ng mga maliliit na servings ng ulam. Then, 1, 2, 3, 4, 5. And, oh, okay. Ito na yung plato. Kasi, pumunta ako sa sa bilihan ng mga plato. Ang mahal pala, yung isang plato minsan 100 pesos plus. Hindi ko alam. Hindi kasi ako mahilig sa plato na yung mabigat. So, etong ganitong klaseng bigat niya, okay na to. And, like I said, ang dami na. Kahit na pre-love siya, kilala ko naman yung nagbenta. At, maayos naman siya sa gamit. Malinis naman. Kaya, goods lang. And, for the final reveal ng aking plato, ayan. Ilang piraso ba to? 1, 2, ay, 3 lang. 3 lang si plato. Pero ganyan siya, guys. Diba? Bongga. Gusto ko yung kanyang yung kanyang print. Maganda. May green, saka merong orange. Perfect na perfect. So, okay na yan. Siguro, ito kapag binili ko to sa labas, hindi ko siya binili as pre-love. Siguro, tatakbo din to ng 200, 600, mga siguro malapit 3,000 pesos. Ayan. Kulang talaga ako ng Sabi ko nga, gusto ko rin bumili ng mga pre-love na baking accessories. Kasi gusto kong bumalik sa pagbe-bake. Kaso, wala pa talaga sa budget. So, mag-pre-love muna tayo. Eto naman yung kanyang coffee cup. So, merong ganito. Ilang piraso ba to? 1, 2, 3, 4. 4 na piraso. Then, meron siyang mas maliit pa na. Oh, okay. Ay, cute. I like it. Adam and Eve na bowl. Na-clear lang siya. Okay, goods. At least, solved na kami, guys, for 10 years. Inshallah. Meron na tayong gagamitin para sa magiging bisita sa bahay. Okay, 1,000 pesos well spent. Ako madali lang kasi ako mabudol, guys, lalo na para sa bahay. Kaya nga minsan, kapag ka-stress tayo, isa sa way na nagde-distress ako is pumunta sa mga furniture shop, mga gamit sa bahay, mga beddings, ganun. Pero yun lang, kailangan matigas yung puso mo, hindi ka basta-bastang nabubudol. Kasi kapag ka mga gamit sa bahay, konti lang yung 1,000, no, na magastos. Ang buti nga, malayo tayo sa IKEA eh. So anyway, it's almost 1 PM. Magre-relax lang ako ng konti and then patuloy ako sa aking pagbebenta. Then I'll see you guys more later. Maaga dapat akong uuwi today eh. Yes, kasi wala lang. Feel ko lang maagang umuwi. Dala ko pasalubong yung mga anak ko. Hanap tayo.
Baka Dunkin Donut ulit. Guys, ayun na naman. Sumasakit na naman yung aking likod dahil sa air conditioner. Dito ako umupo kasi absent yung isang staff. So, dito na lang ako umupo sa kabilang gilid. Kasi doon na side, guys, side door po yung aircon. Masakit po siya sa likod dahil malamig yung hangin. So, tatapusin ko na lang itong aking last batch ngayon. I wanted to do the heavy 18 karat Saudi gold. Again, sa mga mahilig po sa 18 karat Saudi gold at naghahanap ng legit na supplier or seller, andito po ako nagla-live palagi sa Facebook page ko na Tindera sa Africa. I do have live. Meron din tayong mga photos and reels. And if you want to contact me for WhatsApp para sa mga taga-abroad, eto po yung aking WhatsApp number. You can contact me anytime. Pero golden rule po natin, video call bago magbayad. Huwag magbabayad pag walang video call. Ako po yung makakausap ninyo. And wala na pong iba. Pag hindi po ako sumagot at marami po akong rason, ibig sabihin scammer po yung kausap ninyo. Nagrarason man ako pero sometimes isang beses lang pag urgent, lalong-lalo na involve yung mga anak ko, pero it doesn't mean you have to pay. Again, wag na wag maglalabas ng pera pag hindi nyo po ako nakausap sa video call. So sa video call, ano yung pwede nating gawin? Check natin. Sa video call, pwede nyo ipa-flex sa akin yung item, basta office hours lang, and then advance kayong magsabi. For example, gusto nyo tingnan yung item na to. For example, itong suot ko ngayon, ayan. Gusto nyo tingnan to. So you can say, ma'am, pwede po bang pa-flex niyan bukas para mabigyan ko po ng schedule? Pwede po bang mag-video call bukas, ma'am? Gusto kong tingnan yung ganitong item. Pwede nyo isend sa akin yung screenshot. So, pwede tayong magkaroon ng one-on-one video call sa Facebook Messenger or sa WhatsApp or kung saan kayo comfortable. And then, kapag go na kayo, sure na kayo guys, cash to cash po tayo. At yung sending natin dito sa Pilipinas, LBC po. We do pay insurance para insured po yung inyong item para hindi po kayo para at least lang at ease kayo. I'm not saying na merong masamang mangyayari kasi I've been doing this business naman and so far, so good naman tayo. Again, LBC lang po yung gamit namin. And you can do pick up din sa inyong location. So, you can say, ma'am, pick up lang po sa location malapit sa bahay ko na LBC. Okay, goods. Pag international naman, FedEx po yung gamit namin. Okay? Again, pwede po kayo sa Facebook Messenger mag-message. Pwede din po sa WhatsApp para sa lahat ng mga customers natin. And once again, I am selling 98% of the time is 18 karat Saudi gold. Then 2% meron tayong mga Japan gold na items. Pero konti lang naman. Alright? So, gusto nyo manood ng live, gusto nyo i-check out yung pictures, please do so. Feel free. Again, legit po tayo na seller. Huwag kayong mag-alala. And I want to say goodbye you guys kasi gusto kong tapusin tong live and I will go home na. So, I'll see you on the next episode.